Mayroon pong isang kabataang lalaking naglalakbay. At sa kanya pong paglalakbay ay nakakita po siya ng isang munting pagkukulong. Siya ay lumapit at kumatok. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid at happy Sabbath po. Ngunit kakaunti lamang ang tumugon sa kabataang ito. Siya'y muling lumapit at kumatok. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid at happy Sabbath po. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus sa mga oras na ito sapagkat napakaganda ng mensahe ng awitin. Maraming salamat kapatid, no? Talagang in-emphasize doon na walang sino mang resources ng pag-ibig, ng katotohanan kung hindi ang ating Panginoon lamang. Amen? Amen. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Bago po ang lahat, ay nais po muna, sino po si Reyes? Arasa po. Ayan. Yan. But anyways, mga kapatid, bago nais po muna magpakilala ng inyong akong lingkod, ako po si Brother Jesse Arasa. Ako po ay taga San Pedro, Laguna, at ako po ay natutuwa at nagagalak na makasama po kayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pwede itong pakilala lang po sa inyong akong lingkod. Ako po ay 27 years old. Ako po ay galing pa ng Capiz. Yan, ako po ay galing ng Capiz. At doon po ang inyong akong lingkod at nakapaglingkod. Ngayon po ako ay narito sa Alaminos para po ipagpatuloy ang aking pong pag-aaral. Kakauntian ko lang po papakilala sa inyong akong lingkod sapagkat ako po ay narito para ipakilala sa bawat isa sa atin at itaas lamang ang pangalan ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Pero bago po ang lahat ay mahilig po si Kuya Jesse magkwento. Ito pong kwento kong ito ay meron pong kinalaman sa bawat isa sa inyo. Nais ko pong habang ako po ay nagkukwento ay pag nilay-nilayan po ninyo kung ano yung unang sagot na papasok po sa inyong kaisipan. Tayo po ngayon ay maglalakbay. At sa atin pong paglalakbay, mga kapatid, ay ano ang weather na inyo pong unang naisip. Una, ito ba ay umuulan? Ang ikalawa ay maaliwalas? At ang pangatlo ay makulimlim. Yan. So habang tayo po ay naglalakbay doon sa weather na inyo pong nagugustuhan, habang tayo po ay naglalakad, ay meron po kayong nakita ang isang susi. Anong una mong gagawin sa susi na ito? Ito ba iyong pupulutin? O dediretso lang ang bawat isa sa atin? Ang ikatlo naman ay sisipain mo na o titignan, sure kung ano yung bagay niya. At kung ano man po mga kapatid at inyong ginawa doon, sa susi na iyo, kayo nagpatuloy na maglakad. Habang tayo po ay naglalakad, ay meron po tayong nakitang isang malaking pader. Para tayo ay makatawid doon sa kanila. Ano po ang una nating gagawin? Tayo ay tatalon? Tayo ay kukuha ng hagdanan? Paakyat ng pader? O tayo ay iikot na lang tayo napakalayo? At kung ano po ang iyong ginawa, naglakbay pa rin tayo. At sa ating paglalakbay, ay mayroon naman tayong nakitang ilog. At sa ilog na iyon, ano po ang inyong gagawin para kayo po ay makarating doon sa may pangpang? Tayo ay lalangoy? Sasakay na lang sa bangka? O tatawid na lang tayo doon sa may tulay? At pagtawid po natin doon, o pagpunta natin sa kabilang pangpang, ang tanong po mga kapatid, ilan namang bulaklak ang nakikita po ninyo? Mangilan-ilan? Marami? Or isang bulaklak lang? Habang nakita niyo po yung bulaklak na yun, narito na po tayo sa ating pupuntahan. Ay ito po isang bahay.
Ang tanong mga kapatid, anong bahay ang nakikita po ninyo? Ito ba ay palasyo? Bahay na bato? O bahay na kubulan? Ngayon, habang may imagine po kung ano po yung bahay na yun, ano naman po ang itsura ng pintuan at bintana nito? Ito ba ay nakabukas? O ito'y nasara? At nung pumasok po tayo mga kapatid doon sa bahay natin pupuntahan, ang tanong po ay sinong tao ang unang nakita sa bahay? Anything, classmate, nanay, tatay, asawa. Kung sino man po ang inyong nakita doon, tayo naman ay pumunta doon sa dulo ng bahagi o sa likod ng bahay na yun. Ang tanong po mga kapatid, sinong tao ang nakita ninyo sa huling bahay? Okay? Ito po ay konting psychological experiment na, mga kapatid. Kung ano pong weather ang pinili ninyo, ibig sabihin po mga kapatid, ito yung nararamdaman natin ngayon. Kung pinili ninyo ay maliwalas, ibig sabihin kayo po ngayong araw ng Sabat na ito ay masaya. Kung ang pinili po ninyo ay umuulan, ibig sabihin ngayong araw na ito, kayo po ay mayroong pinagdadaan ng problema. Kung ang pinili pa naman ninyo ay medyo makulimlim, kayo po ay mayroong pinagdadaan ng stress or depression. Nasa inyo po ang pagpili mga kapatid. Ngayon, dito naman tayo dito sa susi na ito. Ito pong susi na ito, ay ito yung mga opportunities na dumating sa ating buhay. Kung ating kinuha yung susi, ibig sabihin daw ay kung mayroong oportunidad na darating sa atin, kukunin natin siya. I-grab natin yung opportunity. Kung hindi naman daw, ay tayo ay may mga sinayang na opportunity sa ating buhay. Kung pinili naman natin ay sipain, ay sigurista ang bawat isa sa atin. Next, nandito na tayo sa pader. Kung pinili daw po ninyo ay tumalon sa pader, ibig sabihin, ang character mo ay you're always jumping to any conclusion. Madali ka nagpo-conclude. Kung pinili mo naman ay tawag ito mag-ladder ka, sinisiyasat mo maigi. At kung pinili mo naman daw ay magdaan ka na lang ng ikaw daw ay nasa ayos kahit matagal. Point na tayo ay hardworking. Talagang masipag. Eh kung mapinili naman daw natin ay magbangka, ang karakter daw natin ay gumagamit tayo ng mga pamamaraan. At kung lastly, yung tulay, kung ito pinili ninyo, ibig sabihin, ikaw yung tao na gusto mong maayos agad. Hindi mo na siya kung ano yung pinaka-easiest way. Doon ka. At kung dito naman tayo sa bulaklak, sa mga bulaklak, ilang bulaklak po nakita nyo? Sino po nakakita ng maraming bulaklak? Okay, madami. Ibig sabihin, ang karakter daw natin, tayo ay friendly to socialize natin sa tao. Sobrang friendly, madaling makapalagay ng loob. Kung ang pinili daw natin ay mangilan-ngilan, sige mangilan-ngilan lang. Ito yung medyo may kaibigan man siya, pero hindi man madami. Sino man yung isa? Wala? Ay, pero talaga? Talaga ba yan? Ito naman daw po yung mga tao. Ito daw po, ikaw yung tao na merong matinding hangarin.
Mataas ang iyong goal. Mataas ang iyong goal sa buhay. Kung ang pinili naman daw natin ay bato, gusto lang natin yung tama lang, sakto lang, yung stable lang. Pero kung ang pinili daw natin ay kubo, mababa daw ang standards ng bawat sasabi. Yung pwede na yan. Next, ang tanong po mga kapatid, anong klaseng bintana at pintuan ang nakita mo ninyo? Ito ba'y bukas? Ito ay sara. Kapag bukas palad ka, para kang bukas na libro. Open ka sa lahat ng bagay. Pero kapag sarado daw, ang nakita mo, pahilig ka sa privacy. Ayos no? Sino naman po ang nakita ninyo unang-una sa bahay na yun? Sabi nila, kung sinong unang tao ang nakita mo doon, yan daw yung tao na nagbigay sa iyo ng matinding emosyon. Kalungkutan man yan, masasandala ninyo. Kumbaga sa yung last word ang bawat isa sa atin. So, this wonderful afternoon, mga kapatid, masarap pala ang kilalanin. Alam niyo po, ginagawa ko po yan sapagkat yung aking kapatid ay psychology. Gusto ko natin kilalanin yung mga tao na kausap ko sa pamamagitan lang ng pakikipag-ugnayan. Sa kahit na simpleng pamamaraan lang ng mga bagay na ito, kaya natin kunin kung anong uri ng tao ang kausap ng bawat isa sa atin. Sa simpleng kwento lang ito, mga kapatid, maiintindihan mo kung sino ang anong uri siya ng tao na iyong makakasama. Sapagkat sabi ng aking tatay ay ituro mo sa akin kung sino ang kaibigan mo at ipapakilala ko sa iyo kung sino ka. So, maganda po mga kapatid na ating pagnilayan ang ating mga sarili. Pero bago po ang lahat, mga minamahal kong mga utod o mga kapatid o mga igsuon, ang mensahe mo ng Panginoon sa umaga po ito ay meron mong pinamagatang, let's remember history and his story. Kaya ko po siya ginamit yung let's remember sapagkat ito pong message na ito ay sobrang kabisado ng bawat isa sa atin. Sobrang kabisado talaga natin ito. Kaya ang gagawin lang natin ngayon, mga kapatid, ay ating babalikan ang kwento at kasaysayan ng ating tagapagligtas. Sige po, next. Yan. Ang sentro po ng pag-uusapan natin ay meron lamang kinalaman sa aklat po ng Salmo o ng Awit, versikulo 22. Ito pong aklat na ito ay naisulat bago pa lamang dumating ang ating tagapagligtas. 1,000 taon bago dumating ang ating tagapagligtas, itong aklat ng Salmo na ito, naisulat na ito. At habang pinag-aaralan ito ng mga teologyo o theologian, ay meron po silang napansin. Sige po, next. Yan. Sabi sa aklat ng Awit, ang kapitulo ay 22, ang versikulo ay 1, ganito pong pagkakasabi, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At isa ito sa mga salitang lumabas sa bibig ng ating tagapagligtas nung siya ay nasa krus ng Kalbaryo. Di mo ba? Habang kanilang pinag-aaralan, napakanakiwala ng kaugnayan ng aklat ng Awit, ang kapitulo ay 22, kaya sa ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi pa dyan sa 16, mga kapatid, sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng mga kulutong na manggagawa ng masama, binutasan nila ang aking kamay at ang aking mga paa. Na isa ito sa mga pamantayan na nangyari sa ating tagapagligtas. Sabi niya sa aklat ng 18, hinapak nila ang aking mga damit, ang aking kasuotan sa gitna nila. Kanilang pinagsapalaran ang aking kasuotan. Na alam natin na yung damit ni Jesus Christ, pinaglaruan ng mga soldiers. Diba? Ginawa nilang premyo sa sugal, yung kanyang damit. At habang pinag-aaralan ko ito ng mga Bible scholars, mayroong isang talata. Ang nagtataka sila kung
sentro o ang susi. Maraming salamat sa kapatid. Kuya, maraming salamat sa pagbasa ng ating memory text. Ang sabi po dyan, sa Psalms chapter 22 verse 6, ngunit ako'y uod at hindi tao. Duhagi sa mga tao at hinamang ng bayan. Habang pinag-aaralan ko ng mga Bible scholars ito, ang dami-daming pwedeng maihambing sa ating tagapagligtas na namuhay sa mundong ito. Bakit kaya ang ginamit niyang imagery sa kanyang sarili ay uod? Pwede namang kalabaw, baka. Sabi ng mga Bible scholars, bakit sa dinami-dami ng microorganisms na meron tayo sa sanglibutan ito, bakit isang uod ang inihambing ng Panginoon sa kanyang sarili? Pero bago po ang lahat, tayo pong nanikilan namin. Dakila at mahabagin namin Diyos ang mga banal na makapangyarihan ito sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Isus, dakilang Panginoon, amin pong tinatagubilin, amin pong panambahan sa inyong harapan. Kayo nawa, Panginoon, maging sentro ng aming pag-aaral at maluwalhati namin ang pangalan ninyo sa kalagitnaan ng inyong mga pagmulito. Sa mga oras na ito, dakilang Ama, ay tinatagubilin po ng inyong abang lingkod na gamitin niyo pong tungtungan ang aking bibig upang maihayag lamang ang kadakilaan ninyo sa gitna ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po Diyos sa patuloy na pagpapatawad sa aming mga nagagawang pagkukulang at pagkakasalat sa inyo at sa aming kapwa. Maraming salamat po Diyos sa pagtugon sa aming panalangin sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. Kung atin mong titignan mga kapatid, ang salitang uod sa Biblia ay meron mong dalawang uring translation. Sa salitang Hebreo or Hebrew, merong dalawang definition ng Bible sa salitang uod at ito yung salitang rima at toleaw. Ano ito? Kuya Jesse, Brother Jesse, nung pinagkaiba ng rima at toleaw. Ayon ko sa pag-aaral, itong rima na ito ay commonly na nakikita ng ating uod doon at ito'y tumutukoy sa salitang rima, yun yung kanyang definisyon. Pero, ang ginamit sa aklat ng Awit chapter 22, yung salitang toleaw. Ano ito, Kuya Jess? Ang toleaw po ay isa siyang uri ng uod na bilog na mas kilala sa pangalang scarlet worm. Sa dami-dami ng hayop or microorganism na ihahambing ng Panginoon, ano kaya ang dahilan kung ba't pinili ng ating tagapagligtas itong toleaw? Ayon po sa pag-aaral, ito pong toleaw na ito ay isang beses lamang siyang nanganganak. Isang beses lang siyang pwede magpadami. Kapag hindi niya natig yung pagpapalahi, hindi na siya magkakaroon pa ng chance. Halagang isang beses lang siya. At ang ginagawa po nitong toleaw na ito ay kanyang idinidikit ang kanyang sarili sa isang puno ng kahoy at doon niya po ilalabas ang kanyang mga egg at sa loob po ng 3 araw, ang uod na ito ay hindi po siya kakain. Sa loob ng 3 days, wala siyang pagkain. Pero ang tanong mga kapatid, habang ang mother ng uod na yun, scarlet worm, ay walang kinakain, sa palagay po kaya nila mga kapatid, ano naman ang kinakain ng kanyang mga anak? Ayon po sa pag-aaral, ang kinakain ng kanyang mga anak o kanyang mga egg ay ang mismo nanay niya. Kaya pala sa sobrang daming description ng banal na kasulatan, pinili ng Diyos ang scarlet worm upang ipakita sa bawat isa sa atin kung
kung paano nagbigay ng buhay ang ating tagapagligtas upang mabuhay ang bawat isa sa atin. Kaya ang ating pag-aaralan, ang ating lesson, lahat ng ito na ginawa ng Panginoon ay para sa iyo at para sa atin. Sige po, Pag-Alex. Yan. Meron pong description ng banal na kasulatan sa ginawa ng ating Panginoon. Ang sabi niya sa aklat ng Galatia, ang kapitulo ay 2, ang versikulo ay 20, ang sabi niya dyan, ibinigay niya ang kanyang sarili sa atin. At sa aklat ng Hebrews, kapitulo 9, ang versikulo ay 26, kanyang inanay ang kanyang buhay para sa akin. Na kung ating babalikan, kaya pala itong imagery na ito, ang ginamit ng Panginoon para alalahanin ng bawat isa sa atin kung paano nagbigay ng buhay ng kapanatagan ng ating tagapagligtas upang ang bawat isa sa atin ay hindi bawat din sa kanyang harap. Sige po, Pag-Alex. Yan, next po. Sa banal na kasulatan ko, mga kapatid, ay meron ho description ang banal na kasulatan sa ginawang pagbibigay ng buhay ng Panginoon. Namin yung salitang inihandog, inialay, at ibinigay. Pero ako po, mga kapatid, sa akin po pag-aaral ng banal na kasulatan, hindi ganun kadali ang pagbibigay ng buhay ng ating tagapagligtas. Mating tutungayan sa aklat po ng Isaiah sa kapitulo 53, ang versikulo ay siya, sabi niya, siya'y nabigati, galit man ng siya'y dinalamhati, ay hindi nagbuka ang kanyang bibig, gaya ng kordero. Sino pong nakakita na dito ng pinapatay na tupa? Sino po? Alam niyo po, nakakayan po pala yung mga tupa pag pinakatay. Sobra siya nakakayan. Sapagkat ang tupa pala kung depende, hindi yan gumagalaw. Pag siya ay papatayin na, o gagawin na siyang pagkain, ang tupa ay naroon lang sa isang sulok, at ang ginagawa lang ng tupa ay umiiyak. Grabe, hindi siya kagaya ng iba na pag pinatay mo, tatakbuhan pa, di ba yung BME, kapag inano mo yung itik, nagtatatangan pa. Yung tupa pala hindi ganun. Na kahit anong gawin mo sa kanya, na kahit patayin mo na siya, ang gagawin niya lang ay umiyak. Sabi ko, gandang description ng banal na kasulatan kung paano ibinibigay ng Diyos ang kanyang sarili sa bawat isa sa atin at ating itong pagninilay-nilayan, ating pinapaalala sa atin ng Panginoon kung paano sa aklat ng Isaiah 53 ay merong version dito, mga kapatid, na sabi dyan ay dinala sa patay. Pero may isang version doon na ang ginamit nila ay siya ay dinala sa katayan. Sapagkat tunay na parang tinatay ang ating tagapagligtas. Sige pa Pag-Alex. Yan. Dito po mag-uumpisa, gaya ng sabi ko kanina, atin lang itong babalikan. At ang storya na ating alalahanin sa mga oras na ito, ang unang-unang storya na ito ay patungkol po sa lugar na iyan. Sino pong may alam ng lugar na iyan? Yan. Anyone? Sige pa Pag-Alex. Yan. Sa panahon po natin ngayon, yan po ay ang tinatawag na Mount of Gethsemane. So sa unang pagkakataon ng ating pag-alala sa ginawa ng Diyos upang ang lahat sa atin ay makararanas ng kaligtasan, uumpisahan po natin ang pag-aaral ng banal na kasulatan sa bundok ng Gethsemane. Ano ba ang nais ng Diyos na alalahanin ng bawat isa? Sige po. Yan. Ayon po sa Lucas, ang kapitulo ay 22, ang versikulo ay 44. Ganito pong nangyari. Nang si Jesus Christ ay pinaprepared ng kanyang sarili, siya ay umakyat sa bundok ng sa bundok ng Gethsemane upang siya ay manalangin. At sabi po sa aklat ng Lucas, nang siya'y namlumo, ay nanalangin siya ng lalong maninas.
at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malaking patak ng dugo na nagsisipulong sa lupa. So, yung word mo na panlulungo dyan, sa salita mong Griego, ay i-translate sa salitang agonia. Hindi po yan yung nalulungo kang namumagmumukha ka lang sa isang gilid. Hindi po yan ang definisyon ng banal na kasulatan. Yung salitang panlulungo, siya ay intense mind or body pain, tortured. At parang tinutorture siya sa sobrang stress ng ating Panginoon, sa sobrang bigat ng kanyang pag-iisip sa kanyang emosyon. Sabi nga sa ating lesson, mga kapatid, hindi ko lang siya nasabi, ang pinaka-tortured ng Panginoon, hindi lang yung kanyang physical pain, lalo higit yung kanyang mental state. Na kung paano ipine-prepare niya ang kanyang sarili para iligtas ang bawat isa sa atin. Ang pinakamasakit na bagay na naranasan niya, yung marami pa rin mag-reject sa ating tagapagligtas. Yung pinakamatindi na pain na nangyari sa ating Panginoon. Sige po, Pagkalis. Yan, kung baga sa Mount of Gethsemane, ang itsura ni Jesus Christ, duguan siya. At ito pong sakit na ito po isang uri ng sakit na commonly or rare lang. Itong sakit na ito ay tinatawag natin hematidrosis disease. Ano itong hematidrosis disease na ito, Wedges? Sige po, Pagkalis. Sabi dyan, ang hematidrosis disease ay isang rare na kondisyon ng isang individual na siya ay magkakaroon ng blood sweating, kadalasan sa kanyang kanoo at sa kanyang mga palad. At ang taong nakakaranas na ito ay meron daw extreme level of stress. So yung tao na nakakaranas ng ganyan, hindi napakadali ang kanyang pinagdadaanan, kung hindi napakabigat ng stress para lang umabot ka sa ruro na ikaw ay maglabas naman ng dugo sa pamamagitan ng iyong pagpawis. So napakatinding stress pala, stress level pala yan ng hematidrosis disease. At nang ayon ko sa pag-aaral, itong sakit mong ito ay meron siyang side effect. Sa sobrang paglabas mo ng blood sweat, ang nangyayari sa iyong skin ay lumalambot. Sa sobrang lambot nito, na kahit kamutin mo lang ang iyong skin, yan ay magnanak ng dugo. At napakalaki ng tsansa na ikaw ay maubusan ng dugo kapag meron kang sakit na ito. Isipin niyo po, mga kapatid, nasa Mount of Gethsemane pa lang. Wala pa tayo sa paluan, sa krus, nasa bundok pa lang ng Olivo ang ating tagapagligtas. Pero ang Panginoon ay nahihirapan na para lang iligtas ang bawat isa sa atin. Habang siya ay nananalangin at hinahanda ang kanyang sarili sa kanyang dadanasin, malaki ang posibilidad na habang meron siya ng hematidrosis disease na ito, ay maubusan ng dugo ang ating tagapagligtas. Sabi ko, hindi pala nito. Ang tinding preparation pala habang pinag-inilay-inayan ko po itong kwento nito ni Jesus Christ at ini-incline po sa ating lesson. Sabi ko, napakasarap balikan. Napakasarap alalahanin kung paano nasa bundok pa lamang ng Olivo ang ating Panginoon ay napakatindi na ng kanyang ginagawa pag-aalay ng kanyang sarili para sa iyo at para sa akin. Sige po, Pagkalis. Yan. At habang tapos na po ang mga bagay na yun, sabi naman sa akin ng Lucas, chapter 22, verse 63, na na-captured na si Jesus Christ. Kuha na siya ng mga soldiers. Sabi dyan, ay inilabak si Jesus at siya'y sinaktan ng mga tagapagbantay. At siya'y piniringan nila at tinatanong siya. Sinasabi, hulaan mo, sino sa iyo ang humampas? Sa spirit of prophecy po,
merong katuwang sulat si Mrs. White sa description niya po dyan, ay meron pong sako na inilagay po sa ulunan ng ating tagapagligtas, merong sako, at merong masamang kamay na sumuntok sa ating Panginoon. At pagtanggal ng sako sa kanyang ulunan, ay halos bumakat ang kamao ng lalaking iyon sa mukha ng tagapagligtas. At tinatanong ko siya, sige nga, hulaan mo, sino man. Tinutuyak ang Panginoon na siya ay dinuduraan, niluyurakan, kinukutya, at halos pinaglalawang siya ng mga soldier na yun. At habang siya ay sinusuntok, tinatanong ko siya, sige nga, hulaan mo nga kung sino sumapak sa'yo. Sige po. At merong description po sa story of redemption sa bagay po iyan kung paano inilagay yung garments sa ulunan ng ating Panginoon. Kung inyo pong titignan sa Story of Redemption 214 Volume 3, nariyan po ang isang bagay na describe ni Mrs. White kung paano pangyayari ito. At habang tinitignan daw po ng mga anghel ang ginagawa ng mga taong yumuyurak sa Panginoon, halos gusto nilang eagerness nilang bumaba na yung Diyos na sinasamba doon sa langit na bayan ay binababoy o binabalagura ng mga tao sa sanlibutan. Sabi ko, napakatindi. Yung kanilang pagpipigil. Sige po, next. Ayon po sa Story of Redemption 240, ay halos ipigil ng Ama ang kanyang mga mata. Kaya nga tanong sa akin ng akin pong prof dati, kami na, diyan sa palagay mo kaya, sa papaanong paraan, ipinakita ng Diyos na galit siya. Sa palagay ko ninyo. Sa paanong paraan kaya, ipinakita ng Diyos na galit siya. Sa Sodom and Gomorrah, ginuno niya sa Sodom at Gomorrah eh. Di ba? Kay Noe, pero sabi niya, para sa aking opinion, pinakita ng Diyos na galit siya ang ibinigay ng kanyang bugtong anak upang umaligtas ang bawat isa sa atin. Sobrang galit niya sa kasalanan. Yung eagerness niya na ayaw niya ng sin. Hindi pinakita na ayaw ko talaga ng kasalanan at aking ililigtas ng aking sambayan. Sabi ko sa sulat ni Mr. halos ipikit ng Ama ang kanyang mga mata sa ginagawa doon sa kanyang minamahal na anak. At kahit ang mga ngayon, sabi nga po sa sulat ni Mr. isang salita lang ng Ama, ang mga anghel ay bababa sa lupa para lipulin, patayin ang lahat ng tao sa sanlibutan. Isang salita lang, sa isang salita lang ni Jesus Christ na hindi ko kaya. Sa isang sabi niya, ayoko na. Sa isang salita lang yun, mga kapatid, bababa ang mga anghel para puksayin talaga ang mga tao. Talagang ready sila, talagang yung eagerness nila habang ginagawa yun sa tagapagligtas, talagang deserve talaga sila na isang salita ng Panginoon. Bababa kami para tulungan ka. Sabi ko, napakatindi po mga kapatid, no? Next! Habang si Jesus Christ ay kinakaptivate, one of my favorite nasulat po ni Mrs. White, ito pong bukal ng buhay. I suggest mga kapatid na basahin po natin itong book na ito sapagkat napakaganda ng kanyang description. Ayon po sa Aklat ng Buhay, ang page ay 1063, volume 3. Ang sabi niya dyan, kakabigkas pa lamang ng mga salitang ito ay kagyat ng dinanuho ng mga tao sa Kristo. Nung nalaman na si Jesus Christ nakapitid na lahat ng tao ay nagpuntaan, sinugod siya. At ang sabi, tulad ng mababawis na ngalot, dinungog ng magugulong karamihan ang kanilang huli. Kinalagad si Jesus ng paparoon. At si Herodes naman ay nagsama sa karamihan upang palibasahin ang anak ng Diyos. So, nung nalaman ng mga tao, siguro marami din yung pinagaling niya, hindi natin alam. Marami nakarinig ng kanyang balita, pero nung nalaman nilang naka-activate na si Jesus Christ, ang ginawa nila ay kinalagkad nila yung mga Panginoon para daw silang mababawas na hangin. At merong translation po ng bukal ng buhay na ang
pinigilan ng Roman soldiers yung mga tao iyon, hindi na darating sa pakuan si Kristo. Kumbaga, hindi na siya aabot. Sabi ko, grabe, no? Sobra na yun. Yung pagsuntok, yung tadya, pagkalagkad sa ating Panginoon. Sinfulness. Ang kaya description po ng Salmo, ang kapitulo ay 22, ang versikulo ay 14. Ako'y nangubos na parang tubig, at ang lahat ng aking buto ay napapalinsan. Pag ginagamit ko yung terminology na napapalinsan, yan ay napakalalim ng Tagalog na ang ibig sabihin ay nawala sa linya. Sobrang lakas ng pagkalagkat, sobrang lakas ng pagkasunod. Ang buto ng Panginoon ayon sa description ng Biblia, nawala siya sa forma. Nawala sa linya. Namin po yung mga nag-dislocate ng katawan ng kamay, hindi ko paano. Kalulus-lulus yung kanilang itsura. Paano pa po kaya yung ating tagapagligtas? Sabi ko, habang pinag-aaralan ko ito ng mga Bible scholars, sabi ko, napakatindi pala ng description ng Panginoon. Kung ano yung kanyang mararanasan, sige po, next. Kaya sabi nga po sa aklat ng Mika, ang kapitulo ay 5, ang versikulo ay 1 ay ganito. Ngayon ay mapipisan ka sa hukbo, o anak ng mga babae ng mga hukbo. Siya'y nakugog laban sa atin, at kinalang hahampasin ang pisngi ng hukom ng Israel ng isang tulong. Hindi lang pala sa pinakalagkan, sinusuntok, pinagpapalot. Sige po. Yan. Marami sa atin may description tungkol sa paglagay sa ulo ng tinik sa ating Panginoon. Di ba ba? Sa palagay po kaya ninyo mga kapatid, paano naipatong sa ulo ng tagapagligtas ng corona niya? Itinatong na sa no? Pero kung babasahin niyo pong Spirit of Prophecy, yan po ay mayroong pulgada ng 3 inches. At 1 inches, di ko alam kung ang 1 inches, siguro ganito daw yun, no? 1 inches dyan ay kailangan bumaong sa ulo ng tagapagligtas hanggang tumulo yung dugo. So, ibig sabihin, hindi yan basta pinatong lang. Kung hindi bawat tinik ay binabaon sa ulo ng Panginoon. Bawat isang pirasong tinik ay kailangan bumaon ng 1 pulgada sa kanyang ulo. Sabi ko, grabe pala yun. Ang konsepto ng aking kaunawaan dati sa koronong tinik na ito, basta pinatong lang yun. Pero kung ating titignan at babalikan ng kasaysayan ng istorya ng Panginoon, napakalaking pagdurusa bawat senaryo ng banal na kasulatan. Sige po, Panginoon. Nandito na tayo sa pagwala. Actually, sinabi ko na ito kanina, no? Mga kapatid. Itong pagpalo sa ating Panginoon, kung ating titignan, yung pagpalo sa Kanya, ay meron daw yung kahoy na hawakan, at meron siyang string na may bubo or buto ng mga hayop, at ang kanyang didikit doon sa katawan ng tao ay meron siyang tatlong parang globe na meron siyang sima. Sa mga Bisaya, tama sima ba yun? Pag nanganguil ka, pag kinagat ng isda yung pain, hindi na siya makakawala. At kung papansinin natin mga kapatid, ito po ang inihampas sa katawan ng ating Panginoon. Sige po, Panginoon. Yan. Kung ating titignan, ayon sa Deuteronomy chapter 25 verse 3, 40 palo ang ibibigay sa kanya. Huwag niyang lalagpasan, baka kung siya'y lumagpas at paluin niya ng higit, sa mga ito ay maraming palo ay maging hamak ang sa iyo, ang iyong kapatid. So, Jewish, meron talaga silang description kung ilang palo ay binibigay pag nagkasala ka. Yan ay 40. Pero nga dahil ang Roman soldiers ang gumaganap nito, kinuha lang nilang 39. Sapagkat hindi na po makikita
pinapasok nila sa kalikuran. Kapag ang Romano, yan ay ayon po sa tala, sila yung pinaka-brutal na nag-reign sa lahat ng nag-hari sa sanlibutan. Yan yung pinaka-may kamay tuwakan. Kumbaga sila yung pinaka-brutal sa lahat. Alam niyo po habang pinag-aaralan ko po kung paano po yan sila mag-persecute, nakakasya sa kamay at sa paa. Dalawang kamay, dalawang paa. Tapos tataling nila yun sa kabayo, at kabayo na tayo. Tapos sakapasin nila yung kabayo, magkabilaan, hanggang mahati sa gitna yung pinakayaran. Sabi ko, grabe yung brutal. At meron sila yung ginagarote, ano po yun, yung mga Roman soldiers na ito. At kung mapansinin natin, mga kapatid, sige po, friends, yan ay 78 times, ayon po sa tala, kapag ikaw ay ginampas ng isang piraso pa lang, ay merong 100 na butas ang magagawa sa katawan mo. Isang piraso, so 7,800 something. Ang butas ng buong katawan ng Panginoon. Pero kung ating iisipin at babalikan po natin ang bundok ng Gethsemane, si Jesus Christ may hematurosis disease na malambot ang kanyang wala. Nasa bawat isang pahalog at pagkapit ng tatlong klo na yun at bawat higit ay lumalabas ang laman ng Panginoon. Kaya kung titignan natin, ang description naman ng Bible, ano naman ang description ng Bible, Kuya Jess, sa likuran ng ating tagapagligtas? Ang sabi niya sa aklat ng Salmo, Kapitulo 129, di ba rin matapin ang aming Tagalog, or 129 verse 3, ang mga mang-aararo ay nagsiararo sa aking likod. Kanilang pinahaba ang kanilang buhay. Alam niyo po, nung ako po ay nasa Capiz, akala ko po, nung ako ay nasa DNR pa, akala ko po ay napakadaling magtanim. Kaya saludo kayo kay Kuya Arjen, no? Agriculturist. So akala ko kaya Arjen, ang pagtatalim ng palay ay namadaling bagay. Kasi pag titignan mo ay manangkot lang siya, di po ba? Pero nung ako po ay nasa DNR, pakahirap po pala nun. Kapag ikaw ay nandoon sa ang tawag nila, basta yung pinataniman nila yun, hindi ikaw makakatakbo ng matuloy, lalo't may sinelas ka. Mapapagod ka. Sabi ko, magdidikit ka pala doon, tapos hindi ka na makakagalaw, ang pamararaan mo lang para makatanggal ka doon. Dahan-dahan kang maamat at gagawitan mo ng masyadong. Pero sabi ko, ang description ng Biblia sa likod ng Panginoon ay inararo. So, ibig sabihin, pag inararo, malaking pwersa at pinahaba ng kada pagpalo ang bungkal sa likuran ng ating Panginoon. Pinahaba ang sugat sa bawat hampas ng ating Panginoon. Itinapakita ng description ng Biblia kung gaano katinding lakas ang kailangan para maranasan lang ng tagapagligtas natin ang bawat palo sa kanyang buong katawan. Sige po, Alex. Yan. Isa po sa witness natin ay si Eusebius ng Syria. Ito pong si Eusebius ay isa sa mga early fathers na nakakita ng senaryo ito. Pero hindi kay Jesus Christ po. Ito yung senaryo na nakikita niya sa mga tao na pinaparusahan ng Roman soldiers. Sabi ni Eusebius, ang mga ugat na nagdudusa ay ay nalalantad. Ang mga laman, litid, at bituka ay nahalal. So sa definition po ni Eusebius ng kanyang mga sulat, yung taong pinaparusahan ng mga Roman soldiers, kita yung kanyang organs. Kita yung bituka ng pinakahirapan ng mga Roman soldiers. Next. Pero ang tanong, paano ba mapapalabas mo yung bituka?
At sususugan niya ng banal na kasulatan. Totoo ba, Brother Chelsea? Biblical ba yan na makikita talaga yung laman niya? Basahin natin ang aklat ng Salmo. Ang kapitulo ay 22 at ang versikulo ay 17. Ang sabi diyan, aking maisasaysay ang lahat ng aking mga buto. Kanilang minamasdan at pinapansin. Ako, pero ang tanong, paano ba maisasaysay ang buto ng isang tao? Tingnan muna natin mga kapatid. Paano ba yan may papakita? Tingnan muna natin kung paano ba nag-create ng Diyos. Sige na, next. Ayon po sa Ezekiel chapter 37, verse 5 muna yan. Pating titignan, yung buto daw ay lalagyan na ng lipid. At yung lipid, babalutan na ng laman. At yung laman, tsaka na babalutan ng balat. So, ibig sabihin, para may saysay, kumain na yan ang buto, tatanggalin mo yung balat. Tatanggalin mo yung laman. Tatanggalin mo yung lipid. Ganun layers ang kailangan para maisaysay ang alin. Ang buto ng isang tao. So, habang pinag-aaralan mo ng sabi ko, siguro, halos pati yung pagbuka ng kanyang baka, ay halos makita na sa sobrang paghihirap ng pagpano sa aking tagapagligtas. Sabi ko, nakakapanglumo. Kung ating titignan yung masagasaan lang itong tuta doon sa Alaminos, ay awak-awak talaga ako, ay paalam na dahil. Sabi ko, paano pa kaya kung isang tao na makita mo, halos makita mo ng organs niya, ang kanyang paghinga, at makikita mo hampas-hampasin pa siya nang hindi lang isa, kung hindi 78 times na paghahubig sa ating tagapagligtas. Next po. Yan. Kaya ang sabi, sa itsura daw po ni Jesus Christ, sa aklat ng Isaias, ang kapitulo ay 52, ang versikulo ay 14, kung papaano marami ang natigilan dahil sa iyo, ang kanyang mukha ay nakakatuwa kaysa kanino mang lalaki, at ang kanyang anyo ay higit na nakakatuwa kaysa sa mga anak ng tao. Kaya kung tayo nanonood ng Passion of the Christ, di ba, pag napanood natin yun, parang maluha-luha ng ating kaisipan. Parang maiyak-iyak yung bawang sabi. Pero mga ating titigan ng mga nakasulatan. Ang description kay Jesus Christ, hindi na siya ma-recognize, hindi siya pwedeng maihambing yung kanyang itsura. Sa kahit kaninong lalaki, o kahit anong tao, hindi siya ma-describe. Sa dami ng kanyang sugat, sa kanyang katawan. Sige po, next. Kaya nga ang description ni John the Beloved, behold, di ba, yung titignan, yung sabi ni Juan na laging tanday sa pulunan ng ating Panginoon sa pinakamalapit at hindi umalis. Kasi umalis na nila, si John the Beloved, tsaka yung mga babae, siya na lang yung nagkuha kay Kristo. Nandun po yung kanyang description sa Bible, behold. Wala siyang description doon sa tao na nakapayumbay sa krus. Kung hindi ang kanyang nasabi ay Mazda. Ayon po sa aklat ng 1 Peter chapter 2, verse 23, ang sabi po ay ganito, nang siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa kasalanan ay mabuhay tayo sa katwiran, dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigalin kayo. So, ang description ng author ay dahil sa sugat. Tignan natin sa original na manuscript kung anong ibig sabihin ng author. Sige po, pakinis. Yung salitang sugat po dyan ay ginamit sa salitang Griegong salita na mulopes. Na ito pong mulopes na ito ay hindi po naihahambing sa isang maliliit na sugat. Yung word na mulopes, hindi yan ikinakapit sa nahiwa ka lang, nadapa ka lang. Dinidescribe po yan sa napakalaking sugat. So, ang description ng author, si Kristo, mukha siyang malaking sugat doon sa krus ng Kalbaryo. Di siya mukhang tao.
Mukha siyang pinagtad na naman. Mukha siyang hindi na siya ma-describe dahil wala sa linya ang kanyang mga buto, ang lalaki ng sugat niya. Sige po, paka-next. Pero bago po yan, mga kapatid, mamaya na po. Pero bago po yan, mga kapatid, maraming tao ang dinidescribe nila yung lagay sa Panginoon sa krus ng Kalbaryo ng isang maayos na pamamaraan. Po ba? Kung inyo pong kapapain ito pong mga kahoy po na yan, hindi po ganyan ang itsura ng kahoy na pinag-lay sa ating Panginoon. Siya ay rough. Okay na po kayo sa Luzon, nung mapasukan ka ng kahoy sa kuko, napakasakit na. Paano po kaya kung ang isang tao, puno ng sugat, at inilay mo siya sa rough na kahoy, at siya ay naghihinga. O kaya hinga niya? Kagaya ba ng hinga natin? Sa bawat dampi ng mga sugat ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, siya ay nahihirap. Sa bawat sa kahit paghinga po, mga kapatid, na ang hingarin, tapakalibre po, no? Pero sa bawat hininga ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo, ating kadapagligtas ay nahihirapan. Sa bawat dampi ng kanyang mga sugat, halos ang pagtiis ng Panginoon upang maligtas ang bawat isa sa atin ay sobrang matinding malasakit sa bawat isa. Hindi naman hindi niya na kailangan patunayan pa ang kanyang sarili sa bawat isa sa atin. Hindi niya na kailangan gawin yun kasi siya na ang katotohanan eh. Kahit na paniwalaan man natin o hindi, ang Diyos ay katotohanan. Pero ang tanong po sa tanghali po ito, mga kapatid, habang ating binabalik-balikan, huwag yun na lang po lagi ng isang sabihan. Pag binabalik-balikan natin yung storya ni Jesus Christ, ay ang tanong sa palagay po ninyo, ano ang kinamatay ng ating Panginoon? Habang atin pong pinagninilay-nilayan ito, ay meron po akong play na video. Habang tingnan natin, alalahanin natin yung history at kanyang storya. At ating tingnan, mga kapatid ko, ano ba ang kinamatay ng ating Panginoon? Sige po. Matulog ka.
also nagpapasalamat ako dahil sa kanya nagkaroon ako ng Panginoon. Nagkaroon ako ng Diyos na kasama sa buhay na walang hanggan. Buhay ko hindi mo iniyakan ng bahay sa buhay mo. Yan. So kung ating titignan mga kapatid, sa palagay po kaya ninyo, ano po ang kinamatay ng ating tagapagligtas? Pero kaya po sa sulat ni Mrs. White, sabi niya po sa Desire of Ages, 772 volume 2, sabi niya, hindi daw ang spear na tumusok sa kaniliran ng ating tagapagligtas ang cause of death ni Jesus. Sabi niya, hindi yung pagpapahirap, yung paano, patang sabi mo dyan, He died with a broken heart. Ang kinamatay po ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo ay ikaw at ako. Marami sa atin ang halos na nandoon ang lahat ng magagandang mga painting. At sa painting na yun, ay naroon ng iba't ibang mga artist. At meron pong isang lalaki na nakatingin lang po siya doon sa painting. At yan po yung painting. Siya ng birds of Illinois. Sa dami-dami naman ng magagandang painting dito, sa loob ng 3 oras, bakit ito yung tinitingnan mo? Di ka man lang umalis, di ka man lang pumunta sa ilan. Sabi ko nung lalaki, hindi ko po tinitignan ng painting. Sabi niya, ha? Hindi ko tinitignan ng painting, 3 oras ka dito, pinamonitor ka namin. Sabi niya, hindi ko po talaga tinitignan ng painting. Ang tinitignan ko po ay nakasulat din sa painting. Alam niyo po kung ano yung nakasulat din sa painting? Ito po yung nakasulat sa painting. Sabi po din sa painting, this I have done for you. What have you done for me? Sa Tagalog ito ang mga bagay na ginawa ko para sa iyo. Ano naman ang ginawa mo para sa akin? This wonderful afternoon, my dear brothers and sisters, habang ating binabalikan at pinagnilayan at halos mapunit ang ating puso at isipan kung paano ang ginawang kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang pagliligtas. Ngunit ang tanong ng Panginoon sa ating kalagitnaan, ano naman ang ginagawa natin para sa Kanya? Ano naman masarap ang hanin kong ito habang ating binabalik-balikan ang kasaysayan ng ating tagapagligtas ay pagnilayan natin ang ating buhay sa mga oras na ito. Kung ito ba ay karapat-dapat sa ginawa ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. This wonderful Sabbath day, God bless each and every